Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning and gayon din sa mga kapatid natin na nasa kanilang mga tahanan. Isang mapagpalang unang Sabado ng Disyembre. No? So it means next week ay ating pong Christmas Fellowship. So we would like to invite everyone, kahit yung mga kasama natin from online, if you would like to celebrate with us here sa face-to-face at kumain po at makisaya po sa amin, and you are welcome. No? Meron po tayong exchange gift. Hindi naman siya... Sige po. Sige po. Thank you. Okay. So, may exchange gift po tayo. Exchange gift po tayo na 100 pesos or 200 pesos. Kayo po ang mag-decide. And then... Saturday, 8:30 pa rin po tayo. Meron tayong mga games and prizes. So, we just want to celebrate itong season na ito at yung faithfulness ng Panginoon sa atin. Let's come to the Lord in prayer as we begin our Berean Bible class. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa isang umaga na inyong pinagkaloob sa amin. Panahon upang kami ay mag-alay ng aming oras at kalakasan sa salita po ninyo na aming mapag-aaralan po ngayon. Ikaw, Panginoon, ang siyang manguna sa amin. Pangunahan niyo rin po ako, Panginoon, sa pagpapaliwanag ng mga ito. Bigyan niyo po lahat kami ng pusong natuturuan upang kami ay makasunod sa inyong kalooban. Sa inyo po namin itinataas ang gawain ito at lagi niyong pangunguna sa aming mga buhay. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay walang iba kundi si Haring Azarias or King Uzzias. Yan po ay isang tao lamang. Okay? Si King Azariah, pakilala siya ng 2 Kings. Pagdating sa 2 Chronicles, ang 2 Chronicles po ay naisulat nung sila ay nasa Babylonia. Now, itong 2 Kings po ay naisulat as part of their history. Magkalayo po yung kanilang agwat ng panahon. Pero iisa lang yung kanilang pinagtutukuyan. Iisang tao lang. Iisang kaharian lang. Sa 2 Kings chapter 15 verse 1 to 7, ang ginamit po na pangalan is King Azarias, anak ni Amazias. Now, pagdating sa 2 Chronicles chapter 25, ang ginamit naman na pangalan ni King Azarias is King Uzzias, na anak din ni, siya rin, same person po ito. Okay, basahin po natin yung verse 1. Sabi sa 2 Kings chapter 15 verse 1, nang 27 taon ng paghahari ni Jeroboam sa Israel, si Azarias na anak ni Amazias ay nagsimula namang maghari sa Juda. Kung maalala niyo po si King Amazias, siya po yung nagamon kay King Jeroboam, no? King Joash. 16 na taong gulang siya noon at nagari siya sa Jerusalem sa loob ng 52 taon. So napakatagal po ng kanyang paghahari. So sa matagal na paghahari niya, we expect na maraming pangyayari, maraming kaganapan, o marami siyang nagawa sa lipi ng Juda o sa kaharian ng Juda. Ang kanyang ina ay si Jecolias na taga-Jerusalem. Siya ay naging kalugod-lugod kay Yahweh sapagkat sumunod siya sa halimbawa ng kanyang amang si Amazias. Alam niyo po, sa Bible, especially sa 2 Kings, kapag sinabing siya ay naging kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh sapagkat sinundan niya ang kanyang ninunong si David, it means, ito po talaga ay naging isang mabuting hari. Pero kapag sinabi lang is yung kanyang tatay, ibig sabihin, hindi niya na-reach yung standard ng Diyos sa pangunguna, kasi ang naging standard ng Diyos sa pangunguna during the time of kings is si King David. So since hindi binanggit si Haring David, ibig sabihin, parang half lang yung kanyang nagawang tama. Then half ay kamalian. O mas marami yung mali kaysa sa tama. Now, nevertheless, sinabi pa rin ng Bible, naging kalugod-lugod siya kay Yahweh, maaring meron siya mga bagay na nagawang tama sa paningin ng Diyos. Yung kay King Amazias, ang isa sa mga bagay na nagawa niyang tama is yung justice system. Hindi niya hineld accountable yung mga tao na pumatay sa kanyang tatay. Ay, hindi niya
pinanagot yung mga kamag-anak ng pumatay sa kanyang ama. Kumbaga, yung sino lang yung pumatay, yun lang yung kanyang pinanagot. Pero yung anak ng pumatay, yung asawa ng pumatay, hindi niya pinarusahan. Yun yung isa sa mga nagawang mabuti ni King Amaziah. Verse 4, Gayunman, hindi niya ipinagiba ang mga dambana ng mga Diyos-Diyosan, kaya nagpatuloy ang mga tao sa pagdadala roon ng mga handog at pagsusunog ng insenso. So ito yung isang kamalian po niya na unang dapat niyang ipagiba bago siya magpatayo ng anumang istruktura, ay ipagiba muna yung mga templo ng Diyos-Diyosan, which is hindi niya ginawa. Kasi hanggat hindi po yung nagigiba, anong gagawin po ng mga tao? Doon po magpupunta. Okay? So bilang hari, siya po yung accountable at responsable sa pagpapagiba ng mga istruktura na yon na ginagamit para sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Again, natutunan natin even before, what you allow will continue. Kung ano ang hinayaan mo, magpapatuloy siya. So kaya kailangan putulin, di ba? So sa kanya, hindi niya pinutol sa pamamagitan ng paggiba sa mga templo ng Diyos-Diyosan sa bulubundukin. Next. Gayunman, hindi niya pinagiba ang mga dambana ng Diyos-Diyosan, kaya nagpatuloy ang mga tao sa pagdadala roon ng mga handog at pagsusunog ng insenso. Pinarusahan siya ni Yahweh at nagkaroon siya ng sakit sa balat na parang ketong hanggang namatay. So, it's not clear bakit siya pinarusahan. Dahil ba hindi niya pinagiba o mayroon pang ibang kadahilanan na mas malalim, kaya siya pinarusahan ng sakit na ketong at hanggang sa siya'y mamatay. And another, sabi niya, tumira siya na mag-isa sa isang bahay. Bakit siya mag-isa at tumira sa isang bahay? Kasi nga, meron siyang sakit na ketong. So, kailangan siya i-isolate. No? Samantalang anak niyang si Jotam ang namahala sa kaharian. Ang iba pang ginawa ni Azarias ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nang namatay si Azarias, inilibing siya sa libingan ng kanyang mga ninunong hari. Sa lungsod ni David, ang anak niyang si Jotam ang humalili sa kanya bilang hari. So, kung babasahin natin yung 2 Kings chapter 15, verse 1 to 7, parang ang konti, no? 52 years yung naging hari, and yet konti lang yung sinabi ng writer. Bakit kaya ganon? Hindi na dinitalye. So, perhaps makita natin pagdating sa 2 Kings, hindi siya gaanong detalyado, parang nire-recite niya lang yung, in summary, yung paghahari ng isang hari. Unlike sa 2 Chronicles. In 2 Chronicles, 1 chapter ang ibinigay sa buhay ni King Azarias or King Uzziah. Now, basahin natin, 2 Chronicles chapter 26. Dito natin makikita kung bakit siya nagkaroon ng sakit na ketong. Dito natin makikita yung 52 years na kanyang paghahari ay marami rin siyang nagawa. Sa 2 Chronicles chapter 26. Ginawang hari ng buong Juda si Uzzias. Again, isang tao lang po ito. Si Azarias at si Uzzias ay isang tao lang. Sabi dito, 16 na taong gulang siya. Yan po si King Azarias. Bilang kahalili ng namatay niyang amang si King Amaziah, same person. Sa panahon ng kanyang paghahari, nabawi niya ang lungsod ng Elat at muli itong itinatag para sa Juda. So, first achievement niya, isang lungsod na nakuha ng mga dayuhan ng ibang mga tulisan ay na kanyang naangkin. 16 na taong gulang si Uzzias na magari at 52 taon siyang nagari sa Jerusalem. Same length of time, same person. Ang ina niya ay si Jecoliah, same mother. Of course, because they are the same person. That's the only, yun yung aking gustong patunayan dito. That King Azarias at King Uzzias ay iisang tao lang. Okay? Ibang pangalan ang ginamit, yung ibang pangalan niyo, magkaibang pangalan ay isang tao lang. Okay? Hindi po nagpanggap. Kumbaga, ito yung other name niya. Alias, parang ganon. Kuya Deng, ikaw, ano yung full name mo? Domingo. Okay? Maaring sa iba kilala siya bilang Doming. Di ba? O kaya ay Deng. Okay? Pero siya si Domingo. Okay? Ganon din si Azarias. Maaring iba kilala siya sa pangalang Uzzias. Now, let's proceed.
Si Uzzias ay naging kalugod-lugod kay Yahweh tulad ni Amasias. Habang nabubuhay si Zacarias na nagtuturo sa kanya na matakot sa Diyos. Naglingkod siya ng tapat kay Yahweh at pinagpapala siya ng Diyos. So bakit naging kalugod-lugod si King Uzzias or King Azarias? Dahil mayroong nagtuturo sa kanya. At sino yung nagtuturo sa kanya? Si Zacarias. At ang sabi ng Bible, habang nabubuhay si Zacarias, na nagturo sa kanya na matakot sa Diyos, naglingkod siya ng merong takot sa Panginoon at siya ay pinagpapala. So, nakita po natin dito, no? Merong naging mentor, merong nagturo sa kanya na lumakad ng ayon po sa kalooban ng Panginoon. That's the importance of having a mentor, a teacher, a guide sa bawat isa sa atin. Now, in our church, sa konteksto natin, sino yung nagiging guide natin dito? A human person, human, na itinalaga ng Panginoon para pangunahan tayo. The pastors, the leaders, the deacons, the Bible study leaders. So, we see the importance of those people. Dahil ang Diyos, ginagamit po sila para turuan tayo. But, the problem is, pag wala na yung pastor, pag wala na yung teacher, are we the same student or a different one? So yun ang nangyari kay King Uzziah. Nung namatay na si Zacarias, sabi ng Bible, malinaw naman habang nabubuhay si Zacarias. So ibig sabihin, nung namatay si Zacarias, nagsarili na siya. Hindi niya na inalala yung tinuro sa kanya or perhaps nakinig na siya sa payo ng iba. So, importante ang tagapagturo, pero kapag nawala na yung tagapagturo, manatili pa rin yung itinuro sa atin. Kasi ang nagiging problema, pag wala na yung tagapagturo, nawawala na yung mga tinuturo. So, sa kanya, ganun ang nangyari. Verse 6, sinalakay ni Uzzias ang mga Filisteo at winasak ang mga kuta sa Gat, Jabne, Asdod. Nagtayo siya ng mga lungsod sa nasasakupan ng Asdod at ng mga Filisteo. Tinulungan siya ng Diyos laban sa mga Filisteo at mga Arabo na naninirahan sa Gurbaal at laban sa mga Meunita. Nagbabayad sa kanya ng buwis ang mga Amonita at nakilala siya hanggang sa Ehipto dahil sa kanyang kapangyarihan. So what can you say about King Uzzias? Is he a weak king? Weak ba siya? No. He's very aggressive. And pagdating sa military, naging successful po siya. Simply because ang sabi ng verse 7, tinulungan siya ng Diyos. Tinulungan siya ng Diyos. So, it means, King Uzziah has to be careful kung sino ang nagbigay ng victory sa kanya. It's none other than the Lord. It's a reminder na kapag kinalimutan mo na it's all because, dahil ito sa Panginoon, magiging mayabang siya. Kapag sinabi niya, hindi dahil sa Diyos to, dahil ito sa akin, magiging mayabang siya. Pero to make him humble, the Bible says, ang tumulong sa kanya ay walang iba kundi ang Diyos, walang iba kundi si Yahweh. He is not a weak king, he is a strong king, he is a powerful king. But despite of his powerful or his power, marami siyang napagiba, pero hindi niya napagiba yung templo na para sa mga Diyos-Diyosan. Kasi sa 1 Kings, sa 2 Kings chapter 15, makikita mo na baka wala siyang kagamitan, baka mahirap sila nung panahon na hindi. Makapangyarihan siya. At in fact, hanggang Egypt yung kanyang prominence, yung kanyang fame, hanggang Egypt. So, ibig sabihin, kinatatakutan siya. He has all the power to destroy the temple of false gods, and yet he did not do it. Perhaps, naiba yung kanyang focus. Naiba yung kanyang focus. Saan siya nakafocus? Sa pakikipaglaban, pagpapalaki ng teritoryo. Pero yung pagsamba, hindi niya naging priority. You know, that's the number one priority of this church. Worshiping God. Secondary na lang yung comfort about worship. Like the aircon, malambot na upuan. Pangalawa na lang yan komportable sa pagsamba. Pero kahit wala po yung mga yan, ang priority natin is what? To worship.
I tell you, meron pang mas magagandang building kaysa sa atin. Mas malalamig na bahay-sambahan kaysa sa atin. But we cannot guarantee worship in those area or in those places. No? So again, the priority is about God and worship about God, pero hindi yun ang naging prioridad niya. Ang naging prioridad niya, pagpapalawak ng teritoryo, pakikipaglaban, pagkuha ng mga lupain na nasakop ng ibang dayuhan. Verse 9, nagtayo rin siya ng mga kuta sa Jerusalem, isa sa may pintuan sa sulok, isa sa pintuan sa libis, isa sa panulukan ng Zion at ng Ophel. Nagpagawa siya ng mga turing bantayan sa ilang at nagpahukay ng maraming balon para sa kanyang kawan sa mga paanan ng burol sa kapatagan. Palibas ay mahilig siya sa pagbubukid, kumuha siya ng mga magsasaka sa kanyang bukrin at mga tagapag-alaga ng ubasan sa kapatagan at kaburulan. Okay? Magaling siya sa construction, magaling siya sa economics, no? Bilang isang hari, kailangan holistic siya eh. Yung military, kailangan matatag, yung kabuhayan, kailangan matatag, yung peace and order, kailangan matatag. Which is, sa kanyang termino, naging maayos naman. Maraming napagawang struktura, guro sa panahon natin, maraming napagawang tulay, no? Pero yung pinaka-pangunahin na dapat niyang gibain ay hindi niya giniba, which is yung templo sa matataas na lugar na kung saan mga tao ay nag-aalay para sa Diyos-Diyosan. We can see, yun ang kinagalit ng Panginoon din sa Kanya. Masyado kang busy sa napakaraming bagay, pero yung pagdating sa pagsamba, hindi mo na pagpagtuunan ng pansin. No? Hindi na lalayo sa panahon natin ngayon. Minsan marami tayong kabalahan, pero yung pangunahin ay hindi natin nagagampanan. Parang si Martha, naalala niyo yung buhay ni Martha? Masama bang magluto? Masama bang ipaganda ang Panginoon ng kanyang makakain? Di ba? Hindi po masama. Pero ang problema ni Martha, hindi niya inuna yung pinakamahalaga. Pwede naman siya magluto after na magturo ng Panginoon. Di ba? O kaya, pwede magluto pero silip-silip. O kaya, mag-online siya. Ay, wala pa naman online ng pastor. Okay? Sa atin, pag may nagluluto sa baba, naka-online sila. Now, ang problem ni Martha, kung bakit siya nagreklamo, dahil hindi niya inuna ang Panginoon. Ganun naman kapag hindi mo inuna ang Panginoon. Your behavior follows. Magiging reklamador ka, hindi ka marunong magpasalamat, di ba? Kinakwenta mo na yung mga gawain mo. Bakit? Kasi nawawala ka na sa sa paglakad sa Panginoon. Yan ang mga madalas na lumiliban sa gawain. Totoo. Tama. Pag madalas kang napapaliban sa gawain, hindi mo inuuna ang Panginoon. Sabi, seek God's kingdom first eh. Di ba? If you do not seek God's kingdom at iba ang inuuna mo, sa tingin mo, your life will be transformed? No. Hindi yan matatransform. The same thing happened to King Uzzias. Naging magaling, matalino, makapangyarihan, pero hindi niya inuna ang Panginoon. Kaya baliwala yung lahat ng success na meron siya. Verse 11. From these verses, makita natin, inilista yung kanyang mga achievements. Verse 11. Si Uzzias ay mayroon ding hukbo ng mga kawal na handa sa labanan. Nasa ilalim ito ng pamamahala ni Hananias. Nahati ito sa maraming pangkat ayon sa listahang ginawa ni Jeiel na kalihim at ng tagapagtalang si Maasiyas. May 2,600 pinuno na sambahayan na namamahala sa kanyang hukbo. At binubuo ito ng 300,750. 300,000 na magigiting na mandirigma na laging handang lumaban at magtanggol sa hari. Is he not a powerful king? He is a powerful king. But the problem is, he has a different priority. Mahigiting na mandirigma na laging lumaban ng pagtanggol sa hari. Silang lahat ay binigyan ni Uzzias at ng iba't ibang sandata tulad ng panangga, sibat, helmet, pana at
tirador. Verse 15. Sa mga tore at mga panulukan sa Jerusalem, naglagay siya ng mga kasangkapang ginawa ng mahuhusay na panday upang ipanghagis ng sibat at ng malalaking bato. Naging tanyag si Uzzias at naging makapangyarihan dahil sa tulong na nagmumula sa Diyos. So, lagi yun nilalagay ng Biblia. Why? Kasi yung susunod na verse, hindi yun umakma. Hindi umakma yung attitude ni Uzzias sa ginagawa ng Panginoon sa kanya. Basahin natin verse 16. Subalit, nang naging makapangyarihan si Uzzias, naging palalo siya na siyang dahilan ng kanyang pagbagsak. No wonder tumagal siya ng 52 years dahil nga naging makapangyarihan siya. Pero siguro yung 52 years na yon ay maaari pang madagdagan hanggang sa kanyang kamatayan na naging mabuting hari siya katulad ng kanyang ninunong si David. Pero dahil yung peak ng kanyang success ay naging threat sa kanya, in a sense, naging palalo po siya. Wala pong masama sa success. As long as we guard our hearts. Sometimes as pastors, no, we count as success yung dami ng members. Na kapag marami yung membro, siya yung mas makapangyarihan, siya yung mas magaling. Di ba? Kumpara sa mga membro na sa 10, 20 lang. Yun ang nagiging sukatan. At kapag ka mas maganda yung kotse, parang siya yung mas pinagpapala at mas kinikilala kaysa sa mga taong pastor na nag-commute o kaya nakamotor lang. We cannot measure success by what we see. You know what's a true measure of success? The true measure of success is how God measure your success. Hindi yung paningin ng ibang tao na galing niya, marami siyang na-achieve. Kundi kung ano yung sasabihin ng Diyos sa tao na yun. At ang isang successful na isang mananampalataya ay yung sinabihan at sasabihan lang ng Panginoon ay mabuti at tapat kung alipin o lingkod. Hindi ka babansagan na mabuti at magaling na pastor o kaya matalinong pastor. Hindi. Lahat tayo, ang tawag sa atin ng Panginoon ay alipin o lingkod. Merong mabuti, merong hindi naging mabuti, hindi naging tapat. Pero dahil nakakilala sa Panginoon sa biyaya ng Diyos, sila ay naging lingkod pa rin ng Panginoon. Now, sabi rito, naging palalo siya ng dahilan ng kanyang pagbagsak. Nilapastangan niya ang Diyos niyang si Yahweh nang pumasok siya sa templo upang magandog sa altar na sunugan ng insenso. Masama bang pumasok sa templo? Hindi. Masama bang magandog? Hindi rin. Pero bakit naging sabi dito, bakit naging kalapastanganan kay Yahweh yung kanyang ginawa? Dahil hindi siya authorized na maghandog. Sino lang ang dapat maghandog? Mga saserdote, mga pare, o mga saserdote, mga angkan ni Aaron. Sabi rito, sinundan siya ni paring Azarias, kasama ang 80 matatapang na pari ni Yahweh. So, perhaps, kung bakit Uzziah ang ginamit sa kanya, dahil merong isang karakter na kapangalan niya. Sino yon? Yung sasardoteng si Azarias. Di ba yung king na to, si King Uzziah, ang pangalan niya sa 2 Kings chapter 15, Azarias. Merong another character na isang saserdote na ang pangalan ay Azarias. So, para yung tao hindi ma-confuse, kaya ginamit yung pangalawang pangalan niya na Uzzias sa 2 Chronicles chapter 25. So we can see the reason behind. Perhaps that is one of the reasons. Kasama ang 80 matatapang na pari ni Yahweh. So napakadaming priest nito, napakaraming sacerdote nito. 80 priests. Bakit? Kasi kailangan nilang bawalan yung hari sa kanyang ginagawa. Nang makita siya, ay sinabi nila, Haring Uzzias, wala po kayong karapatang magsunog ng insenso para kay Yahweh. Tanging ang mga saserdote lamang ang mayroong ganon karapatan.
Sabi niyo, tanging ang mga paring mula sa angkan ni Aaron lamang ang inatasan ng Diyos sa katungkulang ito. Lumabas na kayo rito sa banal na dako, which is hindi siya pwedeng pumasok doon, sa holy place. Okay? Nagkasala kayo sa ginawa ninyong iyan, hindi sinang-ayunan ng Panginoon ni Yahweh ang ginagawa ninyo. Sometimes, no, dahil nga siya yung makapangyarihang hari, kinikilala siya sa ibang lugar, sikat siya, matalino siya, sa sobrang kasikatan niya, ano nangyari sa kanya? Yung hindi niya trabaho, tinrabaho niya na rin. Di ba? Siguro, para makita niya na, hindi, ako ang kauna-unahang hari na nagsunog ng insenso. Sometimes it's not the first. Di ba? Hindi mo masabi, di, ako ang kauna-unahang pastor na nakaganito, na naka-receive, na naka-achieve. Hindi eh. Hindi naman kailangan yun eh. Hindi naman kailangan yung record eh. Pero yun sa kanya importante. Pero that's not a good record. That is what? A bad record. Ikaw ang kauna-unahang hari na nagsunog ng insenso dahil ikaw yung kauna-unahang hari na sumuway. Nagalit si Haring Uzzias. Di ba? Pinagsabihan na. Di ba? Nagalit pa. Ganito naman, di ba, kapag ang isang tao palalo. Pag ang isang tao palalo, pag isang tao mayabang, pag pinagsabihan mo ng kanyang kamalian, makikinig ba siya? No, dahil sa kanyang kayabangan, hindi siya makikinig, bagkos, magagalit pa siya sa iyo. Nagalit si Haring Uzzias sa mga pari. Siya ay nakatayo noon sa tabi ng altar na sunugan ng insenso, ngunit ng sandaling iyon ay nagkaroon siya ng sakit sa balat na parang ketong sa noo. Nang makita ni Azarias at ng mga pari ang nangyari kay Uzzias, pinalabas nila ito agad dahil nakakahawa po yung ketong. Hindi naman ito tumutol sapagkat naramdaman niyang siya'y pinaparusahan na ni Yahweh. So, para magising siya sa katotohanan na hindi ka saserdote at para magising siya sa katotohanan na yumayabang ka na, binigyan siya ng kaparusahan ni Yahweh ng immediate, no? Immediate na sakit. Ano yung sakit? Ketong. And during that time, wala pong gamot ang ketong. Hindi na gumaling ang sakit niya sa balat ni Haring Uzzias hanggang sa siya'y namatay. Ibinukod siya ng tahanan, inalisan ng lahat ng katungkulan, at pinagbawalang pumasok sa templo ni Yahweh. Ang anak niyang si Jotam ang namahala sa palasyo at sa buong lupain. So ito yung naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ano ang naging dahilan ng pagbagsak ni King Uzzias? Kayabangan, kapalaluan. Meron siyang reason para magmataas dahil marami siyang na-achieve. Pero the Bible is always reminding, pinapaalalahanan siya. Ang lahat ng ito ay dahil sa tulong ni Yahweh. Kaya tayo kung meron tayong ma-achievement, lagi nating i-recognize dahil ito sa biyaya ng Panginoon. Kapatid, ang ganda na ng bahay mo. Diba? Mukhang umaasenso ka na talaga. Meron ka pang sasakyan. Huwag mong sabihin, kasi nagsikap ako, naging madiskarte ako, yung negosyong itinayo ko, nag-click. No. Lagi mong sabihin, dahil ito lahat sa biyaya ng Panginoon. Huwag mo na ikwento pa yung mga bagay na hindi mo na dapat ikwento na pansarili na lang. Lagi mo na ikwento si Lord, no? Alam mo, ang galing talaga ng Panginoon eh. Nung tinayo itong negosyong ito, pinanalangin namin sa Panginoon at hindi kami kumaligtas sa mga gawain sa simbahan, sa church. Diba? Dahil ito ay para sa Panginoon, siya magpapaunlad nito. At kung unahin namin siya, ipagkakaloob niya yung mga customer. Diba? Kahit na sa ordinaryong araw. Diba? So dapat nakasentro palagi sa Panginoon. Now, what we can learn from King Uzzias or King Amazias? Number 1, next kapatid, next slide. What is number 1? The seductive danger of success is pride. Which is more dangerous? Failure or success? Para sa inyo. Which is more dangerous? Failure or success? Success. Tama. Yeah. Me also. That's what I believe. Success is more dangerous than failure. Kasi pag bumagsak ka, pwede kang bumangon at
Matuto. Tama? Ma-remind. Pero yung success, ang daming inaalok niyan sa'yo na pwedeng lumaki ang ulo mo, hindi ka na magtiwala sa Panginoon, maging self-sufficient ka na. Diba? Hindi ka na makinig sa mga pagtatama ng iba. Why? Because you're successful. Diba? Even sometimes yung ibang tao, hirap ka na rin i-approach. Why? Because you are so successful. That's why we must be reminded always that success comes from the Lord and for the Lord. Mula sa Panginoon at para sa Panginoon. Kawikaan 16:18. Ang kapalaluay o kayabangan ay humahantong sa pagkawasak. Sinasabi ng mga ngaral na yung kayabangan daw, walang mabuting maidudulot sa atin. Saan lagi papunta ang kayabangan? Sa pagkawasak. Can you just imagine yung consequence ng pagiging mayabang? Saan siya papunta? Sa pagkawasak. Walang mayabang na hindi bumagsak. Lahat ng mayabang ay bumagsak. At ang sino yung kauna-unahang nagpakita ng kayabangan sa mundo? Ang dyablo. Nung sinabi niya sa Diyos na kailangan maging pantay tayo, anong ginawa ng Diyos sa kanya? Ibinagsak siya. Inalisan siya ng kanyang responsibilidad bilang tagapangunang mga awit sa kalangitan. At ngayon, ang kanyang mga ginagawa ay walang iba kundi mga kasamaan. Walang mabuting kahantungan ang isang taong nagmamalaki o nagmamataas. Kaya nga ang Panginoon, sinabi ng Biblia, bagaman siya ay anak ng Diyos at nasa kanyang katangian ng pagka-Diyos, siya ay nagpakumbaba at nagbihis ng anyong alipin, katawan ng makasalanan, pero hindi siya nagkasala upang ipakita yung kanyang pagsunod at pagpapakumbaba. Siya na Panginoon, nagugas ng paa. So tayo kayang mananampalataya, meron kaya dapat pagmamalaki? Bawala siya sa buhay. Di ko siya kikibuin. Hindi niya ako pansinin, di ko rin siya pansinin. Galit siya sa akin, galit din ako sa kanya. Pagmamataas na hindi dapat makita sa mga mananampalataya. Naalala ko isang kwento ng kapatid natin na kinuwento sa Bible study. Kapatid niya ay masama sa kanya, hindi siya ginagawa ng kabutihan. Nagkasakit yung kapatid niya. Dahil siya ay mananampalataya na, pinakita niya yung pagiging mananampalataya. Inalagaan niya yung kapatid niya. Pinagtimpla niya ng kape. First time pagtimplahan niya ng kape yung kapatid niya. Pinagtimpla niya yung pagtimpla. Gusto mo ng kape? Kapatid? Oo, pwede ba? Pinagtimpla niya ng kape. Isang garapong asukal yung nilagay eh. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Nung sineserve na yung kape, sabi daw niya, parang yung puso daw niya ay may kakaiba siyang naramdaman. Okay? Na parang napalaya siya. Na-release siya mula sa galit niya doon sa kapatid niya na hindi naging mabuti sa kanya. Humility. Ang unang dapat makita sa mga mananampalataya. Pastor, kahit na ako yung nasa tama, siya yung nasa mali, ako pa yung dapat magpakumbaba. Tingin niyo? Yes. Hindi dahil ikaw yung nasa tama, kaya ka dapat magpakumbaba. Ikaw ay mananampalataya, kaya kailangan kang magpakumbaba. Now, success is very dangerous. Lalo higit sa mga nasa kapangyarihan, tulad ng isang barangay chairman, isang politiko, isang kilalang tao sa lipunan, kahit mga pastor. Okay? Kahit mga pastor. Na hindi nawa makita yung pagmamataasan, yung pagpapataasan, pagyayabangan, pagkukumpara. Magkano love gift mo? Ay, church namin, ito love gift ko. Grabe naman sa church nyo. It's unethical. Ang dapat pinag-uusapan is kung paano pa natin mapapalawak ang gawain ng Panginoon. Hindi kung gaano na kataas ang nating narating. Our success is not meant for us to be proud. Ano sa tingin niyo ang purpose ng success?
Anong layunin kung bakit pinapaunlad tayo ng Panginoon? O kaya na-achieve natin yung mga na-achieve natin ngayon? Para i-recognize ang Panginoon. Unang-una, para dakilain siya. To glorify God. And secondly, to share. Yan, narinig ko yung to share. Whatever you have, it's from the Lord, and you must share it to other people. So again, the seductive danger of success is what? Pride. That's a danger. That's a temptation of success. Pride. Next, number 2. A proud heart is revealed by an angry response to godly correction. Kailan nakita yung kanyang pagmamataas? Nung siya ay itinama na. Di ba nung tinama siya, ang nagtama sa kanya si saserdoting Amazayas. No? Kapangalan niya. Asarias. Kapangalan niya. Kasama yung 80 saserdote upang ipakita na firm kami. Ito yung tinuturo ng salita ng Panginoon na hindi mo dapat gawin. At dahil siya ay hari, nagalit siya. Pero that time, para ipakita ng Panginoon na, sandali, sumusobra ka na. Di ba? Nilalapastangan mo na ako, ito na dapat sa'yo. Binigyan siya ng sakit sa balahat. At siya ay nagkaroon ng ketong. Now, if time comes, mga kapatid, if time comes, dahil ako ay isang pastor at ngayon nagtuturo, no? If time comes na ako'y yumabang na, sabihan niyo ako katulad ng ginawa ng mga saserdoting ito. Di ba? Sabi ng Bible, matatapang na saserdote. It's not matatapang na palaaway, matapang is naninindigan sa tama. Kasi yun ang dapat matutunan natin. Manindigan tayo sa kung ano ang tama. Huwag mo isipin na, pastor, kasi pastor ka mahirap ka i-correct. No. Dapat nga madali ako i-correct kasi pastor ako Di ba? Lalong git kung ang correction nasa salita ng Panginoon. Pero sometimes, no? That's a temptation of being a pastor. You don't want to accept correction. And sometimes people don't want to correct you kasi iniisip nila tama lahat yung ginagawa mo. Hindi po tama lagi ang aking ginagawa. Nagkakamali din ako. Kaya sa oras na aking pagkakamali, I submit to your correction even to a new believer. Sa akin po, personal, ang lagi nagko-correct sa akin yung asawa ko. Tinatanggap ko ba palagi yung kanyang correction? Hindi. Minsan magtatampuhan pa kami, mag-aaway muna kami. Kasi bakit? Pastor ako Di ba? Asawa lang kita Pero, siyempre, kukonvict ka ng Holy Spirit, hindi dahil pastor ka. Kaya nga dapat magpatama ka kasi pastor ka Tinuturo mo, dapat makinig sa pagtutuwid, tas ikaw hindi ka nakikinig. Anong klaseng pastor ka? Diba? Ibababa mo ngayon yung sarili mo. Alam niyo po, mas maganda, sa unang correction pa lang, ibaba mo na yung sarili mo Kasi sa pangalawa, kapag pinalagpas mo pa, nagmataas ka pa, ang hirap ng ibaba yung sarili, mas ibababa mo pa yung sarili mo. First correction should be enough. Sabi nga hindi ito sa Bible, but in a worldly wisdom, one word is enough for a wise man, sabi nga. One word. Isang salita lang ay sapat na para sa isang taong matalino. First rebuke is enough for a humble person. Now, sabi ng Proverbs 26:12, do you see a man who is wise in his own eyes? Nakakita ka ba ng isang taong marunong sa tingin niya marunong siya? Wise in his own eyes. Ibig sabihin, sa tingin niya sa sarili niya, marunong siya. Alam niyo po, mahirap yung ganong tao. Kapag feeling mo matalino ka, kasi ang karunungan, hindi yung sa tingin mo sa sarili mo. Tama? Ang karunungan, nagmumula sa salita ng Diyos. Hindi kung ano yung tingin mo sa sarili mo. There is more hope for a fool than for him. Mas may pag-asa pa yung mangmang kaysa sa kanya. Kasi yung taong wise in his own eyes, hindi mo yan pwedeng turuan at hindi mo yan kayang turuan. Pero yung fool, kahit yung isang taong mahina yung kokote, mahina yung utak, mahina makagets,
Madali pang turuan. May pag-asa pa yung matuto. Kaysa sa isang taong matalino ang tingin sa sarili. Dumarating ba tayo sa puntong ganon? Yung mga katagang papunta ka pa lang, pabalik na ako. Hindi mo ako pwedeng turuan kasi nauna ako sa'yo. Mas marami akong karanasan. Anak lang kita. Hindi mo ako pwede pagsabihan. Mas may pag-asa pa yung taong mahina ang utak. Yung slow learner na matuto kesa sa taong matalino ang tingin sa sarili. Lastly, a proud heart results in God's discipline. Ang taong mapagmataas ay laging humahantong sa pagbagsak. At ang pagbagsak, sino po ang nagkokos nun? Sino ang nagbibigay ng pagbagsak ng isang taong mayabang? Ang Panginoon. Kung ikaw ay mananampalataya, ang tawag natin dyan ay pagpapalo o disiplina. Pero kung ikaw ay hindi mananampalataya, ang tawag natin dyan ay kaparusahan. So sa isang taong mananampalataya, konteksto natin, sabihin natin mananampalataya, dito sa ating lokal na iglesia, kapag daw tayo ay mayabang, tayo ay didisiplinahin ng Panginoon at yun yung ating ikababagsak. James 4, verse 6 to 7. But He gives more grace to the humble. Therefore it says, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Submit yourselves to God, resist the devil, which is the author of pride, and he will flee from you. Okay? Isa-isahin natin. Ang unang sinabi rito is, God opposes the proud. Sino daw po ang kalaban ng mga mayayabang? Ang hirap kalaban ng Diyos. Hindi ka manalo doon. Yung matigas ang ulo, yung mayabang, mahirap pagsabihan, yung pasaway, yung ayaw umamin sa kanyang pagkakamali, yung ayaw magpakumbaba, yung mapagmataas, ang kalaban niya, unang-una ay ang Panginoon. At wala pa akong nakita sa Biblia na nanalo sa Panginoon. So hindi ka mananalo pag tayo'y nagmataas. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, di ba, ang sino man nagmamataas ay kanya, which is siya. Siya ang nagbababa. Hindi ka ibababa ng ibang tao. Hindi ka ipapahiya ng ibang tao. Maaring gamitin yon, pero ang pangunahing magbababa sa taong mapagmataas ay walang iba kundi ang Panginoon. At pag nagbaba ang Panginoon, napakasakit. Maaring ibaba ka sa panahon na bumagsak ka, yung kalusugan mo, magkaroon ka ng karamdaman, yun po yung mahirap. Masyado kang madaldal, marami kang alam, o ito, stroke. Tingnan natin kung makapagsalita ka pa. Hindi ka na makapagsalita nun. Hindi ka na makapagyabang nun. Again, hindi ko sinasabing lahat ng stroke mayabang. What I'm trying to say is this. Hindi palalagpasin ng Panginoon ang sinumang nagmamataas. At habang sinasabi ko yan, hindi ko po yan sinasabi na parang hindi ako tatamaan nun. Sinasabi ko yan lalong higit sa aking sarili. Because I know myself, I have a tendency to be proud. Nakakatakot. Yung salitang God opposes the proud. Kinakalaban ng Diyos ang mapagmataas. But He gives grace to the humble. So yun ang laging prayer natin. O Lord, ibaba mo kami. Naway matuto kaming magpakumbaba sa aming sasabihin. No? Kapag magpapasalamat kami, magkukwento kami, nawa makita yung Panginoon, hindi yung sarili natin. Alam niyo po, kapatid, nagpapasalamat po ako kasi may nakita akong pulubi. Binigyan ko po, na-bless po ako. Sabi ng Bible, whatever you do, whatever the right hand does, do not tell the left. Huwag mo nang sabihin pa. Sometimes we need to be careful whenever we stand. Is it glorifying? Is it really God-centered? Or it's about your action? And sometimes the songs that we sing, we have to be careful. Is it glorifying sa Panginoon or is it your achievement? Merong isang kanta na hindi ko kinakanta natin minsan, pero
Hirap akong kantahin. Dahil hindi siya patungkol sa kung gaano kadakila ang Panginoon. Patungkol siya kung gaano ako kabuti. Halimbawa, ito po. Ano bang kanta yan? Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Talaga ba yan? Totoo ba yan? Yung isang buhay nga lang na meron ka, hindi mo pa inaalay sa Panginoon eh. Yung isang minuto, isang oras nga lang, hindi mo maaalay sa pagsunod sa Panginoon eh. 1,000 buhay pa, ibigay sa'yo, hindi mo ipagkakait sa Panginoon. Wow! Wow! Ang hirap kantahin nun. Hindi yung nagpapakita kung gaano kadakila ang Panginoon. Ano yung pinapakita ng kanta? Ikaw. Nahanda mong ialay ang buhay mo. Yes, the Bible commanded us to offer our life. Pero to be exaggerated, and even 1,000 life, Lord, that you give me, I will offer it to you. Really? Parang wala tayong pagkakaiba doon sa pariseo. Buti na lang, Panginoon, di ako katulad ng taong yan. Magdanakaw, masama ako, nag-aayuno ako. Lahat ng bagay, ginagawa ko, nagpe-pray ako. Ang sabi ng Panginoon, sinong umalis na matuwid sa harap ng Panginoon? Yung maniningil ng buwis na dinadagukan yung kanyang did kasi nagpapakumbaba siya. Ang sabi niya, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Patawarin mo ako isang makasalanan. No, kung meron kang sasabihin sa Panginoon, it's not about your achievement. Your failure. Para maitaas ang Panginoon. Even Apostle Paul himself never bragged his achievement. There was a portion in Scripture that Apostle Paul went to the third heaven. Basa niyo ba yun sa Bible? Napunta siya sa langit nang buhay siya. Isang pangitain. Pero hindi niya sinabing siya yon. Sinabi niya, meron akong kakilalang isang tao na nakapunta sa langit. Pero siya yon. Sinabi niya lang isang tao para maalis yung kanyang pagmamataas. A proud heart results in God's discipline. He gives grace to the humble. Submit yourselves therefore to God, and He will flee from you. So that is the life of King. Sino? Yung unang pangalan niya sa 2 Kings, Azarias. Ang pangalan ginamit sa 2 Chronicles chapter 25, Uzzias. Same person. Teaches us, number 1, there is a danger in success. We need to be careful. A proud heart is revealed when an angry response to a good correction. And thirdly, a proud heart results in God's discipline. Kaya minsan kapag tayo po, meron tayong karamdaman, lagi nating siya sa atin yung puso natin, Panginoon, nagmalaki ba ako sa iyo? Kung ako man ay nagmalaki sa iyo, patawarin mo po ako, Panginoon. But King Amazias, I don't know if he come to repentance because of his pride. Pero siya ay namatay ng mag-isa. Bakit siya mag-isa? May ketong siya. Diba? Hindi siya naging hari, pero nakakalungkot. So, yun po ang tinuturo sa atin ng salita ng Panginoon. Nawa po, tayo, hindi ko sinasabing kayo, tayo, kasama po ako doon. Kung meron man pusong pagmamalaki sa atin, pagmamataas, hindi tayo marunong magpasakop sa ating mga asawa, sa ating mga pastor, diba? Kung tayo'y mayabang, ngayon pa lang, isuko na natin sa Panginoon, ipagsisi natin sa Panginoon, ihingi natin ng tawad sa Panginoon. Dahil ang kalaban natin, walang iba kundi ang Panginoon. Pero kung tayo magpapakumbaba at aamin sa ating pagmamataas, bibigyan niya tayo ng kapatawaran at matututunan natin maging mapagpakumbaba. Maraming salamat po. Pasensya na po, hindi tayo makatapos hanggang alas 10 dahil meron pa po akong kasal na pupuntahan. Ayoko lang pong i-skip itong ating Berean class kasi nag-skip na tayo last time. So ayokong skip kasi baka masanay tayo lahat skip. No? Parang next Saturday sabihin natin, may Berean class pa ba? Which is kailangan maging tapat po tayo sa pagkatawag sa atin na po. Again, next Saturday, Christmas Fellowship. Okay? Meron pa rin tayong Berean. Okay? Mag-aaral pa rin tayo. Pero after ng pag-aaral natin is Christmas Fellowship. Meron pa tayong lechon, ice cream,
Hindi, joke lang. Hindi ko po alam kung ano po magiging handa po natin. But pagsasalu-saluan po natin. So see you again next Saturday. Tomorrow is our worship Sunday. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa inyong pagsama sa amin at sa mga bagay na aming natutunan. Ama, dalangin po namin na ibaba niyo po ang bawat isa sa amin at walang ibang may taas kundi ikaw lamang po. Tulungan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng awareness, Panginoon, sa aming mga ikinikilos, sa aming pag-uugali, sa aming mga pananalita, na hindi kakakitaan ng pagmamalaki, kundi makita ang pagpapakumbaba katulad ng aming Panginoong Yesus. Maraming salamat, O Diyos, sa isang paalala na ito. Naway patuloy mong baguhin ang aming mga puso, maging mapagpakumbaba, upang ikaw lamang ang maitaas sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, kung meron man ngayon sa panahon na ito na may karamdaman, nakasama po namin o nanonood, o mga mahal sa buhay namin, Panginoon, amin pong hinihingi ang inyo pong awa, ang inyong pagpapagaling at pagpapalakas po sa kanila. Ikaw rin ang kumatag po ng anumang pangangailangan ng aking mga kapatid at sino man sa amin, Panginoon, na humaharap sa isang desisyon sa buhay, bigyan niyo po ang mga taong ito ng karunungan. Pagpalain niyo po ang bawat isa at patuloy, Panginoon, na ikaw ang maghari sa aming mga buhay at masunod. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.